Hello teachers and to all who are watching our channel. So we are now in our another video kung saan tayo ay magbibigay ng technical assistance or ang ating pagkakaunawa sa ating bagong PMES for beginning teachers, Teachers 1 to Teacher 3. So since wala pa naman halos ang news when it comes sa ating may mga teachers na nabigyan na ng budget coming from our DBM, so wala pa naman tayo makukonsider na teacher 4, 5, and 6. But then if may lumabas na, sila po na ang magiging proficient teachers. And yung mga naiwan na teacher 1 to 3, at the end of this school year, kayo ngayon ang nasa stage na beginning teachers. So sana po malinaw tayo dyan, or baka may malito pa na isipin pa na ang teachers 1 to 3 ay proficient teachers. Sa bagong PMES po, ang teachers 1 to teacher 3 ay tatawagin na nating nasa stage na beginning teachers. So for PMES, ang ating focus ng discussion ay ang objective number 11 or ang ating PPST 5.2.2, which is all about monitored and evaluated learner progress and achievement using learner attainment data. So dito as teachers, ang hihingin sa ating mga MOVs ay isa lang. Or ulitin natin, ang ihingin sa atin dito na MOV ay isa lang. Any one of the following documents. It could be class record, test result and analysis, remedial and intervention program plan, report on remedial and intervention program. So, kahit isa lang po dito ang hinihingi, but when it comes sa ating quality, sa ating efficiency and timeliness, may hinihingi po tayo dito na or may nakalagay dito sa rubric na hinihingi as evidence by MOV number 4. Itong report on remedial and intervention program. So, kahit isa lang po dito na document, kailangan po na i-provide natin ang complete documentation on how we monitor and evaluated learner progress. Paano ba natin ina-assess ang kanilang learning, ang kanilang performance sa ating mga klase. So, ito pong 1 to 4 ang magiging basehan. Class record po yung inyong pinili. So, at least, class record ninyo from quarter 1 to quarter 4. Kung item analysis naman is item analysis ninyo for a particular quarter with complete attachment. Dapat may ginagawa tayong intervention from the result of the item analysis or test result. Since medyo naalam naman natin na medyo kapag may mga exam, may mga hindi pa nakakamaster niyan ng mga estudyante. So, sila yung ating target ng ating remediation. And kapag may remediation, may report tayo niyan or accomplishment report. So, tanong, kailangan ba mag-prepare ng lahat ng itong MOVs? If possible. Okay. So, magpakita tayo ngayon ng mga samples. So, for MOV number 2, dagdagan natin to, 2, 3, or 4. So, for MOV number 2, kasi yung class record, alam niyo naman po yan. So, mapakita na lang natin is yung ating item analysis. So, ito po yung screenshot ng ating item analysis. Meron naman po tayo dyang soft copy. So, for example, ganyan. Yan po. So, ito, screenshot lang po para at least may sample kayo, may guide kayo. So, disregard lang po dyan yung learning competency. Pinapakita na dito yung itsura ng item analysis na meron tayo dyang remarks kung mastered ba yung skill or not mastered. Next, may annotation po tayo to align this MOV sa objective. So, kayo po, pwede nyo din po yung gawin. Next, ang ating MOV ay ang Remedial and Intervention Program Plan. So, since tayo ngayong taon, meron tayong ARAL program wherein ang target dito ng mga beneficiaries ay ang ating mga struggling learners, especially sa ating mga non-readers. So, ito po yung focus ng ating ARAL program. And yung iba naman na teachers na hindi kasama as tutors, so sila naman yung magkakandak ng remedial classes after regular class hours. So, ito yung sample natin na intervention program plan. So, please pause the video na lang if you want to see the content. And pwede nyo po i-screenshot. So, this is just a sample intervention plan. Okay, so sabi ko nga kanina, kung may intervention plan,
may naganap na sessions, meron dapat siyang accomplishment report or narrative report. So, for example, kung aral yan or ang remedial intervention na ginawa ninyo at the end of regular hours. So, kung nakita nyo kanina sa ating intervention plan, after regular class, so it could be 3 to 4 or 3:30 to 4:30. Depende po sa class program ninyo. So, ito po yung ating sample accomplishment report. So, again, dito po sa report, dapat kasama din dito yung picture. So, pwede nyo po ditong i-insert na lang para maging picture narrative report. So, yan po. So, gagawin nyo po ito at the end of the school year. Then, prepare ninyo. Then, noted ng inyong principal. Then, attendance. Of course, mahalaga yan. So, yan po yung documentation, how you will show these MOVs. So, again, pwede pong pili lang kayo dito, but then, alam ko naman po, ito po ay lagi natin ginagawa. So, mas maganda na ilagay na lang natin to para at least ang ating mga assessors, ang ating master teacher, hindi na mahirapan or mas makikita niya talaga how you do your work. Or kapag ginamit naman natin to sa class, kung kayo ay naka-experience na, mas maganda na kompleto yung ating ipinapakita. So, yan po. I hope nakatulong tayo sa ating mga beginning teachers and good luck po sa paggawa ng inyong mga MOVs. So, magkapatuloy po yung ating video sa ibang mga objective. Thank you po for watching. God bless.